So, hello guys. Nung sana ko anyway. So, mo to siya guys. Nako i-share sa inyo about sa BPI scam call alert. So, for today's video is mo na ako ang i-topic para sa kadaghanan na lang po na at least man lang na marag maano ba, kunwari maka-experience mo nga na mag-call sa inyo at least na namo idea. Ano yung nahitabo guys? O, ang akong ka-office mate, si Ate Beb, is gitawagan siya sa BPI. So, kani nga caller is very howdest to the highest level na si hindi mailagit ka guys. So, ang chika ni Ate Beb, ani ang nangyari, gitawagan siya no. And then, nakabalo sa iyang card number. Wala ko kabalo kung anong kabalo siyang card number. Kabalo sa iyang birthday. And then, nakabalo siya sa points ni Ate Beb sa iyang credit card. So, di ba, every time na mag-swipe ta, so na tayo ma-earn nga points. So, ang explanation niya, ang giingon sa BPI saya, actually aware na ko na guys, kaya natawagan na pud ko. Kaya lang si Ate Beb is na ilad yun siya guys. So, na ilad yun siya, I mean, yes, matawag yun ako siya nga na ilad siya kay tanan nga information nga ginapangayo sa iya atong BPI representative kuno is gihatag niya, which is one of the most important na dapat dili nimo ihatag is ang CBC. Sa mga wala pa kabaloon sa ng CBC mo na ang number nga naa sa likod sa imuhang credit card katong 3-digit na number. So kay kana man gud siya guys, nganong important na siya kay every time nga naa kay transaction online, isa na siya sa mga ginapangayo. So, if ever na makabalo ka sa imong card number, kabalo ka sa imong name, kabalo ka sa expiration date, and everything na naa sa details sa imong card, and then at the back of your card, pag nahatag nimo na, possible dyan na ma-access nila or magamit na nila anywhere online ang imong card. So, since nahatag ni Ate Beb, sure na gyud nga, mas scam na gyud siya. So, diba? So, ang makarelate ani isa mga mga credit card holder. So, mo to ang hitabo guys. So, pagkabalon ni Ate Beb na na-inform na mo siya nganong naghatag kang inanay na wala ang person. So, ang gibuhat niya is nagtawag siya hotline. So, dito na mo na-prove na scam yun siya. Kay ang topic manggod ni BPI at ang topic manggod atong caller is kailangan daw i-replace ang card, which is ni ana si BPI na there's no such thing na nag-replace og credit card within karon tas imposible kay nga mag-replace og card or og credit card na as in working man ang imong card, not unless kung naay something wrong. So mo to may gani guys kay gipat as in siguro murag naagid siya angel kay na-share niya sa mua, which is masiguro wala dili siya aware sa about sa may nana ba kay si Ate Beb man gud nagagamit siya og credit card more on swipe. So di ba pag swipe kailangan lang og ID or nana para maka-swipe ka, pero when it comes to online man jud ang katong mga information na nahatag niya accessible na gud kay siya nga possible through online magamit ang iyang CC or credit card. So, nahitabo guys, naratol na siya, mura na siya kahilakon. So, nag-ato siya sa branch, which is sarado pa dyan that time. And then, thankful na lang po kaayon na ay nag-help saya sa sa Abriza Mall na customer service. And then, gitabangan siya na makakall sa BPI hotline. So, contact nila si BPI hotline. And then, dito niya na balaan ang mga about lagi na which is scam good siya. So, dali niya ang pa-block ang iyang card. And then, thankfully wala pa gigamit ang iyang card, so wala pa yung mga transaction na murag something na ano na dayon ang iyang card. So awareness lang na dili magpataka-taka always dili man ana always ka kuan jud na as in naghatag yun, pero aware naman good no na every time pagkabalo ka nga murag na something wrong, especially pag mga yung OTP, mga yung mga personal information, dapat mo ano na gini mo sa imong mind nga na something wrong, especially kapag naka-receive ka og OTP. So ang akong personal na issue about sa BPI scam is akong i-post sa part 2 kanang kay experience pa lang ni siya ni Ate Beb sen akong gi-share. So mao to siya guys. Ang ma-advise is pag CC holder ka, dapat responsible ka. I mean, baka nang maging alerto ka and much better na dili ka mo entertain og call
especially pag nagagamit sila og mobile number. Kay usual nagatawag si BPI pag naalay kabalo ka nga na isang nakay problema or nakay gina follow up or whatever, pero about sa mga ingon ana nga about siguro mga offer, pero usual ang mga offer ni BPI or other banks is more on message, which is nakalagay jud is BPI, BDO, Metro Bank or whatsoever. In ana ginagay wala jud mobile number ang ginagamit si bank para i-text ta. Okay, so part 2 ang akong experience is so funny. So bye.